Noong taong 1996, sa gitna ng kasayahan ng Summer Olympics sa Atlanta, Georgia, isang security guard ang biglang naging sentro ng pandaigdigang balita, hindi dahil sa karangalan, kundi dahil sa isang napakalaking pagkakamali. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. I-like mo rin ang video kung interesado ka sa ganitong mga kwento. Ang pangalan niya ay Richard Jewell. Isang pangkaraniwang mamamayan, 33 years old, tahimik at hindi palakibo. Isa siya sa mga taong mas pinipiling gumawa ng tama kaysa magpakitang gilas. Sa araw-araw niyang trabaho bilang security guard, palaging nasa isip niya ang kaligtasan ng ibang tao. Kahit pa ang sarili niyang pangalan ay hindi kailanman laman ng balita. Noong gabi ng Hulyo 27, 1996, naka-duty siya sa Centennial Olympic Park sa Atlanta, isa sa mga pangunahing lugar ng selebrasyon ng Summer Olympics. Masigla ang paligid. Sa bawat sulok, may mga taong nagkukumpulan, kumakain mula sa food stands, at nakikinig sa malalakas na tugtugin mula sa entabladong nakatayo sa gitna ng park. Habang ang iba ay abala sa kasiyahan, si Richard ay nakatutok sa paligid. Isa siyang taong obserbador, mapagmasid, alerto, at may pakiramdam kapag may kakaibang nangyayari. Sa kanyang pag-ikot, napansin niya ang isang backpack na naiwan sa ilalim ng isang bench. Wala itong kasama, walang nag-claim, at sa gitna ng isang malaking pagtitipon, ang isang iniwang bag ay hindi basta-basta dapat balewalain. Hindi siya nag-atubiling kumilos. Agad siyang nakipag-ugnayan sa mga pulis at iba pang awtoridad. Hindi lang siya nag-report. Tumulong din siya mismo sa pag-clear ng mga tao sa paligid. Hinihikayat silang lumayo para lang masigurong ligtas ang lahat kung sakaling totoo ang hinala niya. Ilang minuto matapos ang evacuation, sumabog ang bomba. Sa sumunod na mga minuto matapos ang pagsabog, 2 buhay ang tuluyang nawala. Mahigit 100 tao ang nagtamo ng mga sugat, iba'y minor, ngunit marami rin ang seryosong nasaktan. Ang eksena ay naging magulo, puno ng sigawan, takbuhan, at takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw, kung hindi dahil sa maagap na kilos ni Richard Jewell, maaaring mas malaki pa ang pinsala. Maraming buhay ang posibleng nawala kung hindi niya agad napansin ang kahinahinalang bag at tumulong sa evacuation. Sa mga unang oras at araw matapos ang insidente, si Richard ay itinuring na isang tunay na bayani. Pinuri siya ng lokal na pamahalaan, ng mga opisyal, at ng ilang mamamahayag. Isa siyang halimbawa ng mabilis at tapat na serbisyo. Ang isang ordinaryong security guard ay biglang naging simbolo ng katapangan. Pero hindi nagtagal, may kakaibang pag-ikot ang kwento. Ang papuri ay unti-unting napalitan ng pagdududa. Sa pag-usad ng investigasyon, gumawa ang FBI ng isang psychological profile, isang teorya kung anong klase ng tao ang posibleng gumawa ng krimen. Ayon sa profile na ito, may posibilidad raw na ang mismong taong nag-ulat ng bomba ay siya ring naglagay nito. Ang tawag sa ganitong klase ng suspect ay hero bomber, isang taong gumagawa ng panganib para siya rin ang magligtas at mapuri. Kahit wala pa silang konkretong ebidensya laban kay Richard, naging sentro siya ng investigasyon. At mas malala pa, lumabas sa media ang kanyang pangalan. Sa isang iglap, ang dating bayani ay itinuring ng publiko bilang posibleng salarin. Hindi na mahalaga kung totoo man ang paratang o hindi. Ang media ay kumilos na. Ang kanyang mukha ay nasa pahayagan, sa TV, sa radyo. Lahat ng tao biglang may opinyon tungkol sa kanya. Habang lumalalim ang investigasyon, lalong tumitindi ang bangungot ni Richard Jewell. Ang mga news outlet, na para bang gutom na gutom sa eksklusibong balita, ay kumilos na parang mga buwitre. Hindi siya tinantanan. Araw at gabi, may mga kamera sa labas ng bahay nila. Kinukunan siya ng litrato kahit walang pahintulot. Sinusundan siya saan man siya magpunta. Sa grocery, sa simbahan, kahit sa labas ng kanyang pinagtatrabahuhan. Wala siyang katahimikan. Ang bahay nila, binantayan ng media na parang crime scene. Para sa mga kapitbahay at mga kakilala, bigla siyang naging misteryosong figure.
Isang dating bayani, ngayoy pinagbibintangang terorista. Hindi lang media ang umatake, maging ang FBI, todo na rin ang kilos. Isang araw, dumating sila sa bahay ni Richard dala ang isang search warrant. Inikot nila ang buong bahay. Binuklat ang mga drawer, siniyasat ang computer, ang mga libro, pati ang mga gamit na walang kinalaman sa kaso. Ang bawat sulok ng buhay niya, inusisa't binusisi, na para bang hinahanap nila ang ebidensyang wala naman talaga. At habang nangyayari ang lahat ng ito, nanonood ang buong mundo. Ang publiko, nahati ang opinyon. May naniniwalang inosente si Richard, pero marami ang mabilis humusga. Sa mata ng karamihan, kapag iniimbestigahan ka, ibig sabihin may kasalanan ka na. Ngunit ang totoo, wala siyang ginawang masama. 3 buwang halos walang tigil na pagdukot ng privacy, pagdududa, at paghusga mula sa media at otoridad. Doon lang naglabas ng pahayag ang FBI. Wala silang sapat na ebidensya laban kay Richard Jewell. Sa wakas, pormal siyang inabsuelto. Ang matagal na hinihintay na paglilinis ng pangalan ay dumating, pero hindi agad na ibalik ang kanyang dignidad. Ang pinsala ay matagal nang nagawa. Makaraan ng ilang taon, lumabas ang katotohanan. Ang totoong may kagagawa ng pambobomba ay si Eric Robert Rudolph, isang kilalang extremist na may matinding galit sa gobyerno at sa lipunan. Nahuli siya noong 2003 at inamin mismo ang kanyang krimen, kasama na ang bombing sa Centennial Olympic Park. Para kay Richard Jewell, huli na ang lahat. Oo, napatunayang wala siyang sala. Pero ang epekto ng maling bintang sa kanyang buhay, pamilya, at pangalan ay hindi basta-basta mabubura. Ang panandaliang kabayanihan na una niyang tinamasa ay tuluyang nilamon ng mga paratang at maling balita. Nasira ang kanyang reputasyon, isang bagay na napakahirap buuin, at isang maling ulat lang ang sapat para wasakin. Sa mga late-night TV shows, naging biro ang pangalan niya. Ginamit siyang punchline, pinagtawanan, at ginawang katawa-tawa ng media na minsang itinuring siyang bayani. Sa mata ng publiko, kahit na inabsuelto na siya ng FBI, nanatiling may bahid ng duda ang kanyang pangalan. Para bang habang buhay siyang nakakulong sa imaheng ibinoto ng media sa kanya, isang lalaking posibleng may kasalanan. Hindi madaling mabuhay sa ilalim ng ganoong anino. Kaya makalipas ang ilang taon, pinili ni Richard na tahimik na mamuhay. Nagtrabaho siya bilang deputy sheriff, isang trabahong tila mas bagay sa kanyang personalidad, tahimik, tapat, at dedikado. Ngunit kahit pinilit niyang bumangon at magpatuloy, hindi nawala ang bakas ng trauma. Noong 2007, sa edad na 44, pumanaw si Richard Jewell. Sanhi ng komplikasyon mula sa diabetes at sakit sa puso, tuluyan nang huminto ang tibok ng puso ng isang taong minsang itinuring na bayani, tinrato bilang kriminal, at sa huli pinabayaan ng sistemang dapat sanay nagprotekta sa kanya. Paglipas ng mga taon, muling nabuhay ang interes sa kanyang kwento. Noong 2019, isinapelikula ng batikang direktor na si Clint Eastwood ang kanyang istorya sa pelikulang pinamagatang Richard Jewell. Ang layunin ng pelikula ay hindi lamang para ikwento ang mga pangyayari, kundi upang muling buuin ang pagkatao ni Richard sa harap ng publiko. Ipakita na siya ay isang inosente, isang taong biktima ng sistemang mabilis humusga, at isang paalala kung gaano kalupit ang trial by media. Ang pelikula ay nagsilbing pagwawasto sa kwento na matagal nang binago ng maling impormasyon. Isang tahimik, ngunit makapangyarihang paghihiganti para sa isang lalaking ninakawan ng dignidad, katahimikan, at pagkakakilanlan.